Celine Dior. Where's Dior? Punta kami ngayon sa museum to see an exhibit tungkol kay Dior. Wala lang, may ma-vlog na. Vlog, hindi vlog. Ella, pinramis mo sa akin to. Ito ang isa sa mga pangarap kong bags. Lady Dior. Named after Lady Diana, who wore it before. I mean, who used it a lot. Usus na. Merong letter dito na sign ni Lady Diana before. Diba ang chismis dati? Bet na bet ni Lady Diana ang Christian Dior kasi nga ang initials niya ay CD, so Charles and Diana. Tapos hindi niya masyado gusto ang Chanel dahil CC, Charles and Camilla. Ito yung Miss Dior na perfume nila noong 1947. Kita ba? Pangit, may reflection. Pero ang gara ng bote nila, no? Itong selection ng mga damit na naka-exhibit dito ranges from mga designs at gawa mismo ni Christian Dior hanggang sa mga sumunod na designs at gawa ng mga creative directors na sumunod sa kanya. Christian Dior pala, namatay 10 years after ma-establish niya yung fashion house niya. So, nag-release siya ng unang collection niya noong 1947. Tapos, namatay din siya noong 1957. So, in essence, talagang isang dekada lang niya na hawakan as a creative director yung fashion house niya under his own name. Tapos, yung sumunod sa kanya agad na creative director is sikat din na designer or sikat din na brand nowadays, si Yves Saint Laurent. Tapos, after Yves Saint Laurent, marami pang mga sumunod na creative director. Ang mga notable ones, sila John Galliano, sila Raf Simons, tapos ngayon si Kim Jones na presently.
habang nag-o-observe ako dito, pinagmamasdan ko yung mga naka-display, na-amaze talaga ako sa yari mismo nung damit. I mean, of course, maganda yung mga design, maganda yung colors, maganda yung mga fabric na ginamit, pati yung silhouette maganda. Pero what really struck me is yung yari mismo. Kung paano nilapat yung mga tela, yung tahi, malinis, tapos yung, for example, yung may mga parts na dapat nakatupi yung tela para maka-create sila ng silhouette. Pulido yung pagkakatupi, tapos yung mga embellishments, kita mo kasi may mga embellishments, di ba? Pag pinagmasdan mo siya ng malapitan sa personal, ma-amaze ka na yung embellishment, hindi siya parang kinabit lang, dinikit lang. Parang siyang lumalabas mismo dun sa tela. Parang may imagine mo na part siya ng tela. Maayos. Parang dun mo ma-realize na, kaya siya mahal. Ito naman yung mga costume jewelries na ginamit nila during fashion shows, particularly during haute couture fashion show. So, hindi siya totoong mga gold or precious gems kasi nga costume jewelry lang siya. Tapos napansin ko, most of the things na naka-display dito is ginamit during the time of John Galliano. Kasi 'di ba during his time sa Dior, yung mga designs niya, nag-adhere naman sa silhouette ng brand, ng Christian Dior. Pero yung designs talaga niya, overly glamorous. As in, talagang he likes to be so spectacular pagdating sa mga designs niya. Makikita mo yun sa mga costume jewelries na design din to match his creations. Sobrang intricate at malalaki sila. Ito naman ngayon yung mga sketches ni Christian Dior himself. So makita mo, meron siya mga notes kung paano niya gusto gawin yung damit. Tapos may mga swatches ng tela na gusto niyang gamitin. Parang ganyan pa rin naman ata ngayon, 'di ba? Kapag nag-design yung mga designers. Tapos ito naman yung controversial na dress ni Lady Diana na sinuot niya nung nag-attend siya sa Met Gala. Controversial siya kasi mukha siyang negligee. Actually, even in person, mukha siyang negligee. Lalo na dun sa part ng lace trimmings niya. Tapos, sinuot niya to kapartner nung bag na favorite niya, which is, before ang tawag ay the Shushu. Tapos, tinawag na lang nila na Lady Dior in honor of her. Dahil nga, madalas niyang gamitin yung bag na yun. Kaya ngayon, ang mahal-mahal ng bag na yun.
Ito, hindi na to Dior. Painting na to ni Claude Monet. Si Claude Monet ay sikat na impressionist from France. Tapos, sa kanya nga ata nagsimula yung style ng impressionism when it comes to paintings. Meron kasing iba't ibang galleries dito sa Kunstmuseum. So, sa kabilang gallery, andun yung exhibit for Dior. Dito naman sa gallery na to, is about urban landscape of Paris. Tapos, may 3 paintings na naka-display from Monet. Ang fini-feature dito sa painting na to is about Paris. So, umakyat daw si Claude Monet sa taas ng Louvre at nag-paint. Tapos, itong 3 painting na to, yung nagawa niya. Parang nagpaparamdam yung Paris, no? From Dior to Claude Monet. Parang gusto kong mag-Paris, Paris o Paris. Gutom. Yun lang. Until next time. Doy-doy!